Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at tumatanggap ng SSS o GSIS pension, makinig po kayo ng mabuti dahil ang susunod kong sasabihin ay maaring magdagdag ng libu-libong piso sa inyong bulsa ngayong Oktubre 2025. Maraming pensioners ang hindi alam na mayroon na palang automatic na increase na nagsimula noong Setyembre at ngayong buwan na ng Oktubre, dumating na ang bagong bayad kasama ang mga bonus at adjustments na hindi ninyo inaasahan. May mga kakilala po ako na nabigla dahil ang dating 8,000 pisong buwan ng pensyon ay naging 9,200 pisong pensyon. Tapos may dagdag pang 2,500 pisong one-time payment na biglang dumating sa kanilang ATM. Pero huwag kayong magsasaya agad dahil may mga mahalagang detalye tayo na kailangan pag-usapan tungkol sa mga bagong patakaran, kung paano i-claim ang pera ninyo ng tama at ano ang mga dapat ninyong bantayan para hindi kayo maubusan o makaligtaan ng mga benepisyo. Hindi ko po ito sinasabi para takutin kayo, kundi para maging handa kayo at mas marami kayong makuha sa inyong karapatan bilang matatandang Pilipino na nagtrabaho ng mahabang panahon para sa ating bansa. Kaya manatili po kayo hanggang dulo ng video na ito dahil bawat segundo ay may mahalagang impormasyon na makakatulong sa inyo at sa inyong pamilya. Una sa lahat, pag-usapan natin ang pinakabagong increase na naganap na ngayong taong 2025 para sa ating mga SSS pensioners. Simula po ng Setyembre 2025, may historic pension reform program na inanunsyo ang Social Security System na tumatagal ng 3 taon. Ibig sabihin, hindi lang ito one-time na dagdag, kundi sunod-sunod na pagtaas na makikita ninyo bawat taon hanggang 2027. Para sa mga retirement at disability pensioners, ang increase ay 10% ng inyong current monthly pension. Halimbawa, kung ang pensyon ninyo ay 8,000 piso bawat buwan, ang 10% nito ay 800 piso, kaya ang bagong pensyon ninyo ay 8,800 piso na. Kung naman ang pensyon ninyo ay mas mataas, kunwari 12,000 piso, ang 10% ay 1,200 piso, kaya magiging 13,200 piso na ang makukuha ninyo. At para sa mga survivor pensioners naman, ang kanilang iniwan may 5% increase. Ito ay malaking tulong, lalo na sa mga pamilyang umaasa lang sa pensyon ng namatay nilang asawa o magulang. Pero hindi lang yon ang dapat ninyong malaman. Ang SSS ay may tinatawag na additional benefit na 1,000 piso kada buwan na ibinibigay na simula pa noong 2017. Maraming pensioners ang nakakalimutan na ito ay parte na ng kanilang regular monthly pension. Kaya kung titingnan ninyo ang inyong resibo o ATM transaction, makikita ninyo na ang breakdown ay ito. Basic monthly pension plus 1,000 pesos additional benefit. Dagdag pa rito, kung kayo ay qualified sa 13th month pension na usually ay binibigay tuwing December, dapat kayong mag-expect ng dagdag na kalahating buwan ng inyong pension. Kaya kung ang monthly pension ninyo ay 10,000 piso halimbawa, ang 13th month ay 5,000 piso. Lahat ng ito ay automatic, pero ang problema, maraming seniors ang hindi sumusubaybay sa kanilang account kaya hindi nila napapansin kung complete ba ang kanilang natatanggap. Ngayon naman, para sa GSIS pensioners, medyo iba ang sistema pero pareho rin na may mga benefits na dapat ninyong abangan. Ang GSIS ay may tinatawag na Ginhawa for All program na naglalayong tulungan ang mga government retirees. Ang minimum pension sa GSIS ay 5,000 piso na itinakda na noong nakaraang mga taon, pero depende pa rin ito sa inyong years of service at contribution. Ang average pension ng karamihan sa GSIS pensioners ay nasa 12,000 piso hanggang 18,000 piso bawat buwan at mayroon ding mga nakakakuha ng mas mataas pa, depende sa kanilang posisyon at tagal ng serbisyo sa gobyerno. Ang mahalagang tandaan dito ay ang GSIS ay mas strict pagdating sa documentary requirements, kaya dapat complete ang inyong papers at updated ang inyong records para walang delay sa payout.
Pag-usapan naman natin ang schedule ng payout ngayong Oktubre 2025. Para sa SSS pensioners, ang usual na schedule ay nagsisimula ang payout sa unang linggo ng buwan para sa mga deposited sa ATM at sa gitna ng buwan para sa mga pumipila sa SSS branch o sa partner banks. Ang pinakamabilis na paraan talaga ay ang enrollment sa SSS Unified Multipurpose ID o UMID card na connected sa inyong savings account. Kapag naka-enroll na kayo dito, automatic na ang deposit ng pension ninyo bawat buwan, walang pila, walang hassle. Para naman sa GSIS, ang payout ay usually sa ikalawang linggo ng buwan para sa mga naka-e-card plus na ang withdrawal limit ay hanggang 50,000 piso per day. Pero based sa karanasan ng maraming pensioners, mas maganda na mag-withdraw na kayo sa first few days ng buwan para iwas pila sa ATM at para sigurado na available ang cash sa machine. Pero heto ang kailangan ninyong bantayan, ang mga possible deductions o clawbacks. Maraming pensioners ang nabibigla kung bakit ang kanilang pensyon ay mas mababa sa inaasahan nila. Ang dahilan ay may mga automatic deductions na ginagawa ang SSS or GSIS. Una, kung meron kayong outstanding loan sa SSS, halimbawa salary loan o calamity loan na hindi pa tapos bayaran, ang monthly amortization nito ay automatic na ibabawas sa inyong pension. Kaya kung ang pension ninyo ay 10,000 piso pero may loan payment na 2,000 piso, ang makukuha ninyo ay 8,000 piso lang. Pangalawa, kung mayroon kayong overpayment sa nakaraan, ibig sabihin ay sobra ang nabigay sa inyo ng SSS. Dahil sa error, babawiin nila ito through installment sa inyong pensyon. Pangatlo, kung hindi ninyo na-update ang inyong civil status o hindi kayo nag-submit ng Certificate of Eligibility, posibleng i-hold o masuspend ang inyong pensyon hanggang makomply ninyo ang requirements. Kaya napakahalagang mag-check kayo ng inyong account online o sa branch para malaman kung may pending issues ba. May mga senior citizens din na tinatanong ako kung taxable ba ang pension nila. Ang sagot ay generally, hindi taxable ang SSS at GSIS pension sa Pilipinas. Pero kung meron kayong ibang source of income na umabot sa taxable amount, like rental income or business income, dapat pa rin kayong mag-file ng income tax return at i-declare lahat ng inyong kita. Ang pension mismo ay exempt, pero dapat ninyo pa ring i-declare ito sa BIR form para sa recording purposes. Maraming seniors ang hindi alam ito at nagiging problema later on kapag may kailangan silang documents for bank loan or other financial transactions. Ngayon, gusto ko ring ibahagi sa inyo ang mga practical tips na natutunan ko mula sa mga pensioners na matagal ko nang tinutulungan. Una, magtakda ng specific day bawat buwan para i-check ang inyong pension. Gawing habit na tuwing unang linggo ng buwan, tingnan ninyo ang inyong ATM balance o bank account. Kung may discrepancy, agad kayong mag-report sa SSS o GSIS hotline. Pangalawa, mag-keep ng records ng lahat ng inyong pension slips at transaction receipts. May mga case na kailangan ninyo pang i-prove na hindi kayo nakatanggap ng certain amount at ang proof na ito ay makakatulong sa inyo. Pangatlo, huwag kayong mahihiyang magtanong. Puntahan ninyo ang SSS o GSIS office ninyo at direktang magtanong sa staff kung may mga bagong benefits ba na applicable sa inyo. Minsan kasi may mga special programs na hindi naman widely announced pero eligible naman kayo, tulad ng pension loan program ng GSIS na pwedeng makakuha ng loan ang pensioners na may specific qualifications. Isa pang mahalagang bagay na dapat ninyong malaman ay ang tungkol sa UMID card at GSIS eCard Plus. Kung wala pa kayong nito, magparehistro na kayo as soon as possible. Ang UMID card para sa SSS ay libre lang at pwede ring gamitin as valid ID sa ibang transactions. Ang GSIS eCard Plus naman ay connected na sa inyong pension account at pwedeng gamitin pang bayad sa grocery, pharmacy, at iba pang establishments na tumatanggap ng MasterCard. Ang advantage nito ay hindi kayo nag-o-withdraw ng malaking halaga na nakatago lang sa bahay na delikado.
Pwede kayong mag-withdraw ng kaunti lang kada araw depende sa kailangan ninyo. At kung sakaling mawala ang card ninyo, may protection kayo dahil may PIN at security features ang card. Mayroon ding mga pensioners na nag-migrate abroad o nandoon ang kanilang mga anak. Kung kayo ay isa sa kanila at plano ninyong lumipat ng ibang bansa, kailangan ninyong mag-file ng Annual Confirmation of Pensioners o ACOP sa SSS. Ito ay requirement bawat taon para ma-continue ang inyong pension. Kung hindi kayo mag-submit ng ACOP, ang pension ninyo ay pwedeng masuspend. Para sa GSIS naman, may Pensioners Information Sheet na kailangan ninyong i-accomplish. Ang documents na ito ay pwedeng isubmit online or through mail, pero mas mabuti pa ring mag-coordinate kayo sa Philippine Embassy sa bansang kinalalagyan ninyo para mas madali ang proseso. Huwag din ninyong kakalimutang i-update ang inyong beneficiaries. Maraming pensioners ang hindi nag-u-update ng kanilang beneficiaries kahit na may mga pagbabago na sa kanilang pamilya. Halimbawa, namatayan ng asawa pero hindi nag-update or may bagong grandchildren na pero hindi kasama sa records. Ang pag-update ng beneficiaries ay napakahalagang proseso dahil ito ang magsisiguro na ang inyong pension benefits ay mapupunta sa tamang tao kung sakaling mamatay kayo. Ang SSS ay may form na UMID application form na may portion para sa beneficiaries at ang GSIS naman ay may designation of beneficiaries form. I-fill up ninyo ito ng maayos at mag-submit ng supporting documents tulad ng birth certificates at marriage certificate. Sa pagtatapos ng video na ito, gusto kong paalalahanin kayong muli na ang pensyon ninyo ay isang karapatan na pinaghirapan ninyo. Huwag kayong matakot na itanong kung ano ang dapat ninyo. Huwag kayong mahihiyang lumapit sa SSS or GSIS office para mag-follow up ng inyong claims. At lalo na, huwag kayong magtitiwala sa mga tao na nangangako ng instant release ng pensyon or ng dagdag na benefits kapalit ng bayad. Lahat ng services ng SSS at GSIS ay libre, walang dapat bayaran na fixers or facilitators. Kung may nagsasabi sa inyong may kakilala sila sa loob na makakatulong sa inyo kapalit ng pera, ito ay scam at dapat ninyong i-report agad. Ang Oktubre 2025 ay isang mahalagang buwan para sa lahat ng pensioners dahil ito ang unang full month na makikita ninyo ang effects ng pension increase na nagsimula noong Setyembre. Kaya abangan ninyo ang inyong ATM o bank account, i-check ninyo kung tama ang amount at kung may problema, huwag mag-atubiling lumapit sa tamang ahensya. Tandaan, ang pera na ito ay para sa inyo at sa inyong pamilya, kaya siguraduhin ninyong nakukuha ninyo ng buo at tama. Salamat sa inyong panonood at sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-click ng bell icon para sa mas maraming updates tungkol sa pension at benefits. Hanggang sa muli, ingat po kayong lahat at mabuhay ang mga seniors ng Pilipinas.